Isdang tambakol daw ang tawag nila doon sa palengke ayon sa aking binilan. Pero gusto ko kayong tanungin sa mga expert dyan kung ano ba talaga yung tunay na tawag sa isda na to. Bigyan nyo nga ako ng eksaktong kaalaman sa mga nakaka-experience sa manghuli ng mga ganito sa mga kanilang lugar. Dito kasi sa amin ay isdang tabang lang ang madalas na nabibili. Pero mas madalas talaga ako magluto ng mga isdang dagat. Ang problema lang, hindi ko talaga alam kung ano yung mga tawag. Kaya naman minsan nangangarap din ako na magkaroon din kami ng bahay malapit sa tabing dagat. Kahit simpleng bahay bakasyonal lang, ang mahalaga lang makatikim ako ng mga sariwa. Hindi katulad ng mga nabibili sa palengke na dumaan na sa maraming proseso ng pag-iiyelo. Kaya nga ganito na lang ang ginawa ko, hiniwa-hiwa ko na lang ng maninipis kagaya na nakikita nyo. At pagkatapos naman ay naghiwa lang ako ng sibuyas, maghihiwa na rin pala ako dito ng kamatis, sasabayan ko na rin pala ng paghihiwa ng luya. Masarap kasi sa isda na to ay sasabawan mo. Talagang matitikman mo yung tunay na lasa niya. Pero kung minsan iniihaw ko rin para naman maiba. Ito naman sa isang kasirola, nilagyan ko lang ng tubig at nagsala nga ako ng sampalok. Ito yung mga bunga ng sampalok na manipis pa at wala pang masyadong malaking buto. Kaya nga ginawa ko, pinakuluan ko tapos itatabi ko lang sa isang lalagyan. At ang gagawin ko naman ay kakatasin ko siya gamit itong pinagpakuluan. Since malinis naman yung aking mga sampalok, hinugasan kong mabuti, ito na rin yung gagamitin nating sabaw. Nilagay ko na nga yung luya, kamatis at saka sibuyas. Nagdagan ko na rin ng tubig hanggang sa kumulo tapos inilagay ko na nga yung mga isda. Maraming salamat pala sa lahat ng nanonood, sa mga bagong viewers at followers natin dyan. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Pagkatalbog ko nga ng mga isda, lalagyan ko lang ito ng pampalasang beef cube. Lalagyan ko na rin ito ng gulay, okra at saka talong. Pwede mo rin lagyan ng sitaw o kaya ng labanos. Para medyo may pampaanghang tayo, lalagyan ko na nga ng siling haba. Maraming salamat pala kay Ampi Parcon Samar. Salamat din kay Ruel Yambao. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW natin dyan. At salamat din po sa mga nakakakilala sa akin dyan sa palengke. Salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Ito na pala yung sampalok na kinatas natin kanina. Halos parang nilamutak ang itsura niya. Bali, piniga-piga ko lang siya gamit ang 2 kutsara hanggang sa lumabas ang kanyang mga katas. Para mas makuha pa nga natin yung mga natitirang katas, nilalagyan niya natin ng sabaw para tumulo dito sa ating salaan. Ayaw na nga nating isama dyan yung ating mga sampalok na bunga kasi nga kung minsan pag humigop ka ng sabaw kasama na yung buto at saka yung balat. Pero kapag wala ka nang oras na magluto at gusto mo nga ay maluto agad yung iyong ulam, pwede mo namang pagsabay-sabayin yan. Pero kung mahaba naman yung time mo, gawin mo yung mga ginagawa na katulad ng nasa video. Wala namang masama, mas maganda nga kung maganda yung presentation. Iba talaga kapag nagluto ka ng masarap na pagkain, talaga namang yung pamilya mo nakangiti habang kumakain. Ngayon naman bilang pampaalat, patis na lang ang gagamitin ko. Pwede rin kayong gumamit ng asin na lang. At pwede rin naman gumamit ng bagoong isda para mas masarap. Sa ganitong pagkakataon, luto na nga ito, kaya naman titikman na natin kung ano ba ang lasa. Sa asin pa nga lang ng sabaw nito talaga namang kikiligin ka na. Paano pa kaya pag natikman pa ito ng iyong pamilya? So tara na at mag-plating na tayo at hindi na ako makapaghintay na talaga namang matikman itong ating nilutong tambakol. Kaya naman kung isa ka rin sa nakagusto sa ating niluto, baka naman pwedeng paki-like and share. Follow mo na rin yung ating page at wag mo na rin kalimutang mag-comment dyan kung taga saan ka para naman alam natin kung saan nakarating ang ating video. Maraming salamat.